raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever, when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it, and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. I am going over Jordan, in the morning I will rise. I am going home to glory, when I greet the eastern skies. I am going over Jordan, going home forevermore. I will meet my loving Savior in the morning. I am going home, nevermore to Rome. I am going over Jordan in the morning. I am going over Jordan in the morning. I will rise, though the currents wild and restless overwhelm my waking eyes. I am going over Jordan, going to the promised land. I will wear bright robes of splendor in the morning. I am going home, nevermore to Rome. I am going over Jordan in the morning. I am going over
Jesus' glory and to win the greatest prize. I am going over Jordan to find peace and even more. I'll see Jesus and the Father in the morning. I am going home, nevermore to roam. I am going over Jordan in the morning. I am going home, nevermore to roam. I am going over Jordan in the morning. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat at nagagalak na muli tayo po ay magkakasama po sa gabing ito para sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Sa bilang paanyaya po in behalf doon sa San Jose City Church of Christ, yan sa may San Jose City, Nueva Ecija, meron pong gospel meeting sa January 31, dyan po sa may San Jose City Church of Christ. Kung gusto po ninyong dumalo, malapit po kayo sa San Jose City, kontakin po niyo si Brother Aris Bautista. Siya po ang mangaral po dyan. Aris Asguera Bautista, yan ang pangalan po niya sa Messenger, para malaman po niya yung eksaktong venue ng gospel meeting. Hindi po nila gagawin sa kanilang church building dahil kasalukuyan po nila itong pinalalaki, yung kanilang church building. Yan sa may Barangay Tabulac, San Jose City, Nueva Ecija. Yun po, advertisement lang po yun for your information. Ngayon, binabati natin ang ating mga kapatid at mga kaibigan sa buong Pilipinas. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening, good afternoon, good morning. Kung saan man kayo naroon sa panig po ng mundo. Sa ating mga kakabsat, JT Ilocos, and dumaduma mga lugar po, iba-ibang mga lugar, na ibang gabi, kada kayo amin kakabsat. Diyan po sa mga ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, maigsuon. Sa ating po mga kabugtuan, maupay ng gabi, kabugtuan ko kang Kristo. Yan po ng mga taga Bicol Region, na ating mga katugangan. Diyos marahil na banggi sa Indugabos. Tapos itong mga taga Pangasinan, Santo Salabi, at saka yun amin. At diyan po sa amin, may pabengi kekongan. Kung kayo po ay Indonesian, salamat malam. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Ito po ay isang doktrina ng ibang mga denominations. At kung minsan, sa mga kapatid, meron kong nababasa mga article na sinasabi, pinaniniwalaan po nila itong abundant life theory, na ibig sabihin na kapag kayo naging Kristiyano, ikaw po ay bibiyaan, you'll be blessed materially ng Panginoon. Yun daw po ay automatic pag tinanggap mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Once upon a time, nung kayo po ay nasa Tarlac City, may isang grupo po, denominational group, na naniniwala sa pagbibigay ng testimony bilang bahagi ng worship. Yung isa po ay nagagalak na tumayo, sabi niya, buhat na tanggapin namin si Kristo, kami po ay umasenso sa buhay po namin. Maraming physical na biyaya,
ang ibinigay sa amin ng Panginoon. Praise the Lord. Kanya. Ay may isang nagmamasid at pagkatapos mag-testimony, ay siya po nag-testimony. At siya ay may halong tampot galit, sabi niya. Ibig mong sabihin, nung tanggapin namin si Kristo, kami pinarusahan ng Diyos. Dahil buhat po ng tanggapin namin ng Panginoon, kami naghirap sa buhay. In other words, nag-away sila. Dahil siya sabi niya, abundant life means abundant materially. E nagtataka man lang siya na pareho tinanggap din ng Panginoon. Bakit kami nga nahirapan kami sa buhay? So ito po isang magandang pag-aaral. Kuminsan, sa mga mangaral, mga gospel preacher, yun din ang pananaw nila. Na kapag kayo nangaral sa Biblia, you'll be blessed abundantly, materially speaking. Kaya magkakaroon ka ng pag-aari, kayamanan, o kaya aangat sa buhay, pag kayo naging mangaral ng Ebanghelyo. That's a shade of an abundant life theory na pinaniniwala ng mga denomination na sinabi natin. Kaya ito po ang palaging dapat nating pansinin. Alam ang tinuturo ng Biblia. What is the abundant life? Ito'y dapat nating bigyan pansin, di ba? Kumisan, baka mali ang ating paniniwala dahil hindi naman po sa based kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Tignan po natin. Dito po sa John, chapter 10, 7 to 16, basahin po natin. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, at papasok at lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumugsa. Ako'y pumarito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ito na may kasaganan. Ito yung abundant life na ipinangako ng Panginoon. Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol, in other words, itong inuupang mag-alaga, at hindi may-ari ng mga tupa, na makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas. At inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Sila siya'y tumakas sapagkat sa upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kilala ko sa sariling akin at kilala ko ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ang pagkakilala ko sa Ama. At ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kailang papakinggan ang aking tinig kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Yung po sinasabi niyang meron pa akong ibang mga tupa, it refers to the Gentiles na kailangan makasama rin ng mga Hudyo para magkaroon isang kawan at isang pastol. But the point is, dito makikita natin, sinabi ng Panginoon, bibigyan ko ako'y pamarito pang sila magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may kasaganaan. I came here to give them life and they will have it abundantly. Yun po sa English, po. So, meron pala talagang sinasabing abundant life sa Biblia. At then sabi ng Panginoon, I will give them life and I will give them abundantly. Pero ang problema, pag tayo sumunod sa Ebanghelyo, kuminsan, it will give us deprivation and denial. Nagdudulot po ng kahirapan o kaya deprivation, meron tayong nawawalan at we have to deny ourselves. In other words, hindi natin ginagawang priority ang ating sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Panginoon. Tingnan po ninyo sa Lucas chapter 9, to show the point that the gospel can bring with it deprivation and denial. Dito sa Lucas chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin,
tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Dito sabi ng Panginoon, deny self and carry his cross and follow me. Basahin natin po sa English, sa Luke chapter 9, dito sa New King James. Ang ginagamit ko pong main Bible ay New King James. Maganda rin po yung New American Standard Bible. Meron po mga lumang version, yung American Standard Bible, pero it's antiquated, minsan mahirap basahin. So yung mga revision ng mga ito ang magandang maging Bible. So dito po sa Luke chapter 9, verse 23, and we read, hirapan natin kung minsan na po. Dikit-dikit po ito ang aking Biblia. Ito. The 9:23. We read. Sabi dito sa Luke chapter, nagpunta ko sa John. Dahil po tayo. Kaya pala ibang tama na itong hinahanap po, napunta tayo sa Luke chapter 9, verse 20, sabi po ito, you have to deny yourself and carry your cross and follow me. Itong basahin natin. Then he said to them, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Let him deny himself. In other words, if you deny yourself, you deprive yourself of things, di ba? May mga bagay na hindi mo nagagawin. That you can deny yourself and carry and take up his cross daily and follow me. So may sakripisyo rito at kawalan. Sabi nga natin, deprivation and denial. No, ikay paghihirap na yung maranasan and you have to deny yourself. Sa Hebrews chapter 10, verse 32 to 33. Subalit alalahanin niyo ang mga nakarang araw na pagkatapos na kayo maliwanagan ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Na kumisan ay hanggang inilalantad sa pag-alipusta at pag-uusig at kumisan ay nagiging mga kabahagi ng mga nagdaranas ng gayon. So itong mga Kristiyano, yung mga Hebreyo, mga Kristiyano, ng mga nakarang araw kanya, sila po ay nakipaglaban na may pagdurusa. Sila po inalipusta at inusig. That's yun po ay paghihirap yun, di ba? That's opposite of an abundant life na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 4, 14 to 16. Kung kayo naalipusta dahil sa pangalan ng Kristo ay mapapalad kayo. So tingnan ninyo, inaalipusta. Sapagkat ang Espiritu ng kalalatihan at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao, magnanakaw, o gumagawa ng masama bilang isang mapanghimasok. There are two kinds of suffering. Suffering as an evil man. Sa verse 15, and suffering as a Christian. Sa verse 16, ngunit kung ang isang tao ay nagduro sa bilang Kristiyano, huwag niya ikahiya ito, kundi lalatin niyang Diyos sa pangalang ito. So pagiging Kristiyano, yung pagdurusa. May pagdurusa kanya. At kung tayo nagdurusa dahil sa tayo Kristiyano, huwag natin ikahiya ito. Ito yung parahan ng paglulahati ng Diyos sa pangalang Kristiyano kanya. The 2 Peter chapter 3 verse 12. Tunay ng lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So ito po ay isang bagay na taliwas. Na sinasabi ng Panginoon, bibigyan ko ng buhay at bibigyan ko ng kasaganaan ito kanya. Na ito po ay nagpapakita sa atin paghihirap, denial, deprivation. Ulitin po na sa John chapter 10 verse 10. Yung sinasabing abundant life na bibigay sa atin ng Panginoon. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pamarito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may kasagana. Yung po kung ito po ang sinasabi sa atin ng I'll give them life and I'll give them abundantly. Ganyan. Meron parang contradiction. There's a seeming contradiction in having sufferings. Diba? Sabi dito, paghihirap at pag-uusig at pagkakaroon ng masaganang buhay. Para may contradiction. On the other, sabi ng Panginoon, bibigyan ko sila ng buhay at bibigyan ko sila ng kasaganaan kanyang buhay na ito. On the other, sinasabi, pagtutulig siya
ay meron pagkakaroon ng paghihirap at pag-uusig. Persecution at paghihirap kanya bilang Kristiyano. So dito po tayo po ay makapag-iisip. Anong klaseng buhay ang sinasabi ng Panginoon? Kasi kung ito po yung masaganang buhay at kasaganaan ng buhay nito ay materially, ay walang paghihirap at walang pagtitiis. Pero sabi may paghihirap, pag-uusig, pagtitiis. Pagkatapos sabi niya, bibigyan ko kayo ng masaganang buhay. So, pupunta po tayo sa punto, ano bang ibig sabihin ng masaganang buhay? Does it mean ay material abundance na sinasabi sa atin? Ang abundant life na bibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo sumunod sa Ebanghelyo ay the fullness of eternal life and its blessings. So, sinasabi ng Panginoon na abundant life o kasaganaan ng buhay, ito'y kapuspusan ng buhay na walang hanggan at ang makakibat na biyaya. So, they are not material blessing. Ang pinangako sa atin ng Panginoon. Kasi, pagka ganoon, paano si Pablo? Si Pablo po ay nawalan nung siya naging Kristiyano. At itunuring niya ang kanyang mga bagay na dating taglay bilang kalugihan o rubbish, kanya. Rubbish, ibig sabihin, basura. Ibig sabihin, karoon siya ng kawalan. Hindi siya nagkaroon ng material abundance. On the other hand, kabaligtaran nung siya naging isang Kristiyano. Pansinin natin, si Pablo po ay isang Pariseo. So, say, nasa mataas na kalagayan ng lipunan ng mga Hudyo. Ang mga Pariseo po ang may control sa mga synagogue at ang mga Sadducee sa Sanhedrin. Isa po lang sa Philippians 3:8. Ito po sabi ni Pablo, and we read what Paul wrote. Yet indeed I also count all things lost. I count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Ganyan. Is that an abundant material life? It's the opposite. Ganyan. Sabi rito, ulitin natin, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Upang si Pablo po ay mapunta kay Kristo, nagkaroon siya ng kawalan ng lahat ng mga bagay. So, hindi po ito kapuspusan ng material na buhay. It's the eternal life. Yun ang kapuspusan ng buhay na walang hanggan. Dito sa John chapter 1 verse 4, nasa kanyang buhay at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. Did Christ give physical life? Para siya mamatay? Of course not, di ba? Kaya namatay si Kristo ay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dito sa John chapter 4 verse 10, ito po yung scene ni Jesus kasama yung Samaritan woman doon sa well. Actually, Jacob's well, ano po? Basahin natin. Sabugot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sayo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya, at ikaw ay bibigyan ng tubig ng buhay. Yun po ay very interesting dahil doon sila sa well. Merong physical water doon. Pero ang physical water, pag uminom ka, mauuhaw ka uli. Dahil ang kanyang biyaya ay pansamantala na. Naiibsan ang iyong pagkauhaw pag uminom ka. Pero later on, mauuhaw ka uli. You'll become thirsty again. Pero sabi ni Pablo, ng ating Panginoon sa verse 13, sabugot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauhaw. That's the physical water. Subat ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakilanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay maging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan.
So ang buhay na ipinangako ng Panginoon, hindi po material, physical life. Hindi material abundance. Ang ibinibigay niya ay buhay na walang hanggan. Obviously, yung bukal ng tubig ay ang kanyang salita. Kapag tayo sumampalata at sumunod, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sabi ng Panginoon, ang pinapangako niya ay buhay na walang hanggan. Maliwanag po yun, di ba? Kakusap nito yung babae doon sa balon. Kapag ikaw ay uminom ng tubig na yon, hindi ka na mauha magpakailanman. Yun sa John chapter 5, 24 to verse 26. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya, nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi dating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumating ang oras, at ngayon na nga na marinig ng patay ang tinig ng Diyos at makakarinig ay mabubuhay kanya. Sabi rito, buhay na walang hanggan. At ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So yung buhay na walang hanggan ang sinasabi ng Panginoon na buhay na ibibigay niya na sa gana, di ba? John chapter 10, 26 to verse 28. Subalit hindi kayo naniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi sila mapapahamak, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Kung sila'y sumusunod, at nakikinig sa tinig ng Panginoon, conditional po yun. At sila'y sumusunod sa akin. Kung sila'y sumusunod sa Panginoon, hindi sila maaaring agawin ng sinuman sa ating Panginoon. Hindi po ito what I've always say. May kondisyon sumusunod sa akin kanya. Anong ibibigay niya? Buhay na walang hanggan. So pagbabasa po natin, maliwanag, ano yung kasaganang buhay? And what is the abundant life? It is spiritual, not physical abundance. It's spiritual, not physical or material abundance. At it comes, binibigay, it is given by the Son of God. Na walang iba kundi ating Panginoon, makikita natin. The Christian abundant life is spiritual, not physical, not material abundance, but spiritual. And it is life in the Son of God. So dito po, maliwanag po sa atin, hindi tamang kaisipan ng ibang mga tao. Kahit na mga aral ng Ebanghelyo, na kasama may ganitong klaseng kaisipan. The blessing is material abundance. Pagka ganoon, paano yung mga Kristiyanong pinatay? Because of Christ. Christians were persecuted because of their faith in the testimony of Christ. How about Apostle Paul? How about the apostles? How about the Jewish Christians who were persecuted in Acts chapter 8? Is that material abundance? So liwanag, hindi, it's not. The abundant life is not material abundance. It is spiritual life. It is eternal life. And it will be given by the Son of God. So 1 John chapter 5, verses 11 to 13. Ito ang ating mababasa. At ito ang patotoo. Na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Do we have eternal life? Yes. But where is it? It is in our Lord. Nasa ating Panginoon at the present time. Basahin natin sa Tagalog. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito sinusulat ko sa inyo
upang malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. This is an assurance that they have eternal life. Pero siyempre, it's conditional. If they will be faithful until death, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Dito sa English, kung basahin natin, sa New King James ulit, and read, and this is the testimony that God has given of His Son. And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. So, ang masaganang buhay, the abundant life, is spiritual. It is eternal life who comes from the Son. Maliwanag, di ba? Dito pa lang po sa pagkakataon nito makikita natin, it is not material abundance. Pero paano naman? Paano may mga taong maasenso? If it is material abundance, how about those people who are not Christians but have material abundance? Were they blessed by God? No. They just persevere. They did their best and they got the result. Material abundance, di ba? Pero pinapangako rito ng Diyos is spiritual life in abundance. Tingnan po natin. It is salvation first. What is the abundant life? It is salvation and the forgiveness of our sins. That is the beginning of the abundant life. Salvation. The first salvation is forgiveness of past sins. Yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Luke chapter 19, verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Sabi ng Panginoon, it came to give eternal life. Sabi nito, it came to find and seek the lost. So in other words, yung abundant life is for the Christ to save people, to forgive them of their sins. First, that is the beginning. Yun ang simula. Ibig sabihin, you cannot have the abundant life promised if your sins have not been forgiven. Kung hindi tayo pinatawad sa ating mga pagkakasala, we cannot have that spiritual abundant life. So first is the salvation from our sins. Di ba? Dito sa Colossians 2:13. At kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya ang lahat ng mga kasalanan. Binuhay kayong kasama niya kanya. Basahin natin sa English, ano po? So again, New King James. If you have your own version, you can follow. Alos pareho lang naman po sinasabi ng mga legitimate na version ng Biblia. May mga illegitimate, ano po? They're not really versions. Sa Colossians 2:13. And read, mga kapatid. And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive, together with Him, having forgiven you all trespasses. So the abundant life begins with the salvation from our sins. Pag pinatawad ng ating mga kasalanan. What is the end? What is the conclusion? Ang conclusion po ay ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, first salvation is when we are forgiven of our sins. At nagkaroon tayo ngayon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan in hope of eternal life. In hope of that abundant life promise. Di ba? Pag tayo po ay naging Christian, we have that hope. When we are saved from our sins, we have the hope of that eternal life. The hope of that promised abundant life. Yun na makikita po natin, di ba?
Dahil meron pang ibang klaseng kaligtasan. That is eternal life. So that's the conclusion when we have the eternal life. Makikita natin. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Ang kainatnan ay ang buhay na walang hanggan. This is Luke chapter 18, 28 to verse 30. Sinabi ni Pedro, tignan mo, iniwan namin ang aming mga tahanan at sumunod sa iyo. Sabi niya, we have left our homes and followed you. Sabi ni Pedro. At sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nag-iwan ng bahay o sang babae, mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa karin ng Diyos, na di tatanggap ng lalo higit sa panahon na ito, sa panahong darating sa panahong darating ng buhay na walang hanggan. Isa-basahin po natin sa English, ano po. So para maging kumpleto, may nakikinig those who are not Filipinos, at least they can follow. Diba? Basahin natin Luke chapter 18, 28 to verse 30. Then Peter said, see, we have left all and followed you. So he said to them, assuredly I say to you, there is no one who has left house, or parents, or brothers, or wife, or children, for the sake of the kingdom of God, who shall not receive many times more in this present life, and in the age to come, eternal life. So yung sinasabi nito, buhay na walang hanggan, eternal life. Yung sinasabi. Romans 6:22, subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin na nagbubuwan ng kabanalan, ang kainatnan ay buhay na walang hanggan. When we become faithful after we have been forgiven of our sins, then the conclusion will be we will have eternal life. Romans 6, basahin natin sa English again. Sa New King James. Romans chapter 6, verse 22. But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. You have the fruit of holiness and the end everlasting life. Ang bunga ng ating kabanalan ay buhay na walang hanggan. So, yun ang abundant life. Yung eternal life na ipinangako sa atin ng Diyos. Yun ang ating kahinatnan. Sa 1 Peter chapter 1, verses 8 to 9, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon na hindi ninyo siya nakikita, gayon man inyong sinasampalatayaan. At kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kalalatihan. Na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa, ang bunga ng inyong pananampalataya. The end of your faith. The salvation of your souls. Yung nasabi sa atin, the end of your faith, the result of your faith is salvation of your souls. Sa 1 Timothy chapter 4, 8 to 9, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Ano yun? Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. It's just physical ang magiging bunga ng ating exercise. Ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yun ang buhay na walang hanggan. So, kainatnan ay ang masaganang buhay, yan ang buhay na walang hanggan. Kaya tatanong po natin, paano ang buhay natin sa kasalukuyan? We have the present life and the future life. Yun ang iniintay po natin. Ang buhay natin sa kasalukuyan at yaong darating. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, yung binasa natin kanina, sapagkat na pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Mabuti po yan sa ating kalusugan. Subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So may pangako sa buhay na ito. So ano yun? Ang buhay natin sa kasalukuyan, ito'y
magkakaroon ng biyaya. But the question is, what kind of blessings? Totoo po, pag tayo nagtrabaho, we will have material blessings. Obligasyon natin yun eh. When somebody will work doing his best, he will have material blessings. That's normal. Pero sabi nito, ang ating buhay ay may mga biyaya. Tanong, kung sa klaseng biyaya, anong klaseng biyaya? What kind of blessings? Dito po sa Ephesians chapter 1, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, na siya nagpala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan. So what kind of blessings are we blessed in this present life? Basahin natin. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ, in the heavenly places in Christ. Who has blessed us with every spiritual blessing. Maliwanag po yan, is spiritual blessings. Ngayon, sa galing material blessings? Because we have to work. Kasama rin yan, but hindi yan ang main na pangako ng Panginoon. Spiritual blessings sinasabi sa atin. Acts chapter 3 verse 19, kaya magsisi kayo at magbalik loob, mapawi rin yung mga kasalanan. In the present age, in our present life, is forgiveness of our sins. Yun ang primary blessing. Sa Philippians 4:17, hindi siya ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Pag tayo po'y gumagawa ng mabuti, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, ay magbubunga ng marami para sa atin. Ano yun? Spiritually. Spiritual blessings. Dito po sa Corinth, ano po? Sinasabi rito ni Pablo sa mga taga-Korinto, na sila po'y sagana sa lahat ng mga bagay. They were materially blessed. Dahil ang Corinth was a major commercial city along a trade route. So yung mga tao doon ay mayaman. Makita natin. So sabi rito sa mga taga-Korinto, kung gagawin nito kanya, lalo pa kayo magkakaroon ng biyaya. Hindi para sa sariling pakinabang, kundi lalo pa silang magkaroon ng biyaya upang lalo pa silang magkaroon ng kaparaanan at pagkakataon na gawa ng mabuti. Yun ang sinasabi niya. Ibasahin po na sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, 7, verse 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, and that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Ang dahilan, pag nagkaroon tayong material blessing, is not for selfish reason, but to have the opportunity to do good and follow God. Di ba? Protection rin po ng tukso. Sa 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Lahat ng temptation na nangyayari sa mga Kristiyano, nangyayari din naman sa hindi Kristiyano. Sa lahat ng tao, sa tanang mga tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo tuksoin na higit sa inyong makakaya, kundi kalakot din ng tuksoin naglaan ng pag-iwas upang ito'y makayang bisyo. Yun po isang bahagi ng blessing bilang mga Kristiyano. Yun po sinasabi natin. 2 Corinthians 1:7, ang kanyang pag-asa tungkol sa inyo ay matatag, sapagkat nalalaman namin na habang kayo karamay ng aming pagdurusa, kayo karamay din sa aming kaaliwan. Spiritual joy. Sila yun po yung nagdurusa, pero sila yung magkakaroon spiritual joy. Spiritual joy. Hebrews 4:16, another blessing, kaya't lumapit na may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. We will
Tayo po'y tatanggap, we receive mercy kanya. We now have the access to the grace na tayo po ay pwedeng patawarin sa ating mga kasalanan. Yun ang sinasabing panahon ng pangangailangan. Hindi po physical need ang sinasabi doon. Hebrews 10:24, at ating isang alang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. That's another blessing. Sa ating mga kapatid, ginigising natin ang isa't isa upang patuloy tayo sa katapatan at paggawa po ng mabuti kanya. So, makikita po natin sa ating pag-aaral sa gabing ito. Yun po ang sinasabing biyaya na tatanggapin po natin. Marami yun. Spiritual blessings na tatanggapin po natin. So, paano yung buhay na darating? Ito, may tayong spiritual blessings sa buhay na ito. Paano yung darating na buhay? The future, pagdating ng Panginoon, ayun ang buhay na walang hanggan. Yun ang abundant life kanya. Yung buhay na walang hanggan. Sa 1 John chapter 2 verse 25, ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. So pagdating ng Panginoon, ibibigay na niya ang pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Eternal life. Sa Revelation chapter 2, those who were persecuted by the Romans. Huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit na ng danasin, malapit na ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapigatihan sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay, and I'll give the crown of life. Yung ating pagtitiis, yung ating pagpipigil, yun ay patungo sa buhay na wala hanggan. May pinangako sa atin ng Panginoon. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yon upang sila'y makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Yung po Olympics na nanggaling sa mga Grego, they receive a crown, alam po yung laurel leaves, which eventually masisira. Pero tayo ay eternal life. It's a crown which is not destroyed. Di ba? Buhay na walang hanggan. Eternal life. Yan po ang darating. Sa bulang Pedro, chapter 1:3-5, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong pinanganak sa isang buhay na pag-asa, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Jesucristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na kahandang ipahayag sa huling araw. Iniingatan tayo. Bakit? Para tayo magkaroon ng buhay na pag-asa. Ang buhay na walang hanggan. Yun ang ipinangako sa atin ng Panginoon. Ito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12 to verse 15. Ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Pag binabasa natin, when you read that, fight the good fight of the faith, that is not compromise. It's a fight. And one who fights will not compromise. Tandaan po natin yun. Kapag when you compromise, you do not fight. You give up the fight. Di ba? Pangawakan mong buhay na wala hanggan na dito'y tinawag ka at ipinapayag mo ang mabuting pagpapayag sa harapan ng marami mga saksi. Sa harapan ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na nagpapatuto ng mabuting pagpapayag sa harapan ni Poncio Pilato, inaatasan kita na ingatan mo walang dungis at walang kapintasan ng utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon Kristo na kanya ipahayag sa takdang panahon. Siya na mapalad at tayong mga pangyarihan, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ingatan mo walang dungis
at walang kapintasan ng utos kanya. That's faithfulness. Pag tayo po'y tapat, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan pagdating ng ating Panginoon. Yun na po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Kaya pagdating po ng Panginoon sa verse 19, guys, ito po sa mga mayaman. Siya lamang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa karangalan at paghahari walang hanggan. Amen. Ang mayayaman sa libutan ito. Ito'y mayaman namang Kristiyano. Ay hatasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Kayamanang hindi tiyak dahil ito'y pwedeng mawala. Kung di sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiya. Dapat silang gawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa, bukas ang palad, hatangdang mamahagi. Sa ganito nagtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligam para sa inaharap upang sila makapanghawak sa tunay na buhay, ang buhay ng walang hanggan. Alam po niyo, pagdating ng Panginoon, Hebrews chapter 9 verse 20, ibibigay ang ating kaligtasan ngayon. Ano yung kaligtasan na yun? Wala na itong kaugnayan sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Dahil po yung nangyari na sa kanyang unang pagdating. Pero ito'y kaligtasan, the real, yung salvation, in effect, eternal life. Say natin. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time, apart from sin, wala nang kaugnayan sa kasalanan, for salvation, to give us the eternal life. Yun ang abundant life. Ngayon ito'y nakatago sa ating Panginoon. Ito'y papahayag niya sa kanyang muling pagdating. Yung sa Colossians chapter 3, maliwanag po yan mga kapatid. Very clear. Colossians chapter 3. Verse 1 and following, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Doon ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Yung mga Kristiyano, well, there are opportunities in this life. Christians can, because of their perseverance and yung pagsusumikap nila, they may reap materially. Normal lang po yun. Nagtatrabaho kang mabuti sa isang kumpanya, then ikaw po yung mapopromote, then you will have material blessings. That's normal. Pero ang tunay na pangako ng Panginoon, na buhay na walang hanggan, ay eternal life. Not necessarily material blessings. Tatandaan natin, Christians were persecuted. They suffered hardship because of their faith in Christ. Tandaan po natin yan. If the abundant life is material life, paano yun? They suffered and they were persecuted. That is not material abundance. There's a 2 Timothy chapter 4, verse 6, verse 8. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord the righteous judge will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing, the crown of righteousness, the crown of life. So in other words, sa ating pagtatapos, for our conclusion, sa ating pag-aaral po sa gabing ito, abundant life is not the wealth and health gospel of this material self-absorbed age. The denomination, they teach a wealth and health gospel. A gospel which promises material abundance. Hindi yun. That's it. Hindi yun. Ang ipinapangaral na marangyang pamumuhay at kalusugan na makasariling material na buhay
nabuhay sa sanglibutan na ito, hindi yan ang pinangakong masaganang buhay. Ito po ay, alam po niyo yung positive mental attitude, yung pop psychology, na sabi niya, sundin niyo ito and you will be blessed materially. Will you feel good about your religion and you'll have material abundance? Hindi rin yun. Positive mental attitude. Paano yung positive mental attitude? When you rebuke someone who is sinning, pag pinagsabihan mo isang tao na nagkakasala, ano yung positive mental attitude doon? Yung po mga naniniwala sa positive mental attitude are in the compromiser. Pero positive eh. The gospel is not all positive. Tandaan po natin yun. In fact, nagsimula ito negatively. Dahil ang Panginoon pinatay nila eh. Dahil sa pagsasalang-tiyang niya sa mga maling aral kanya. Ang ipinakamasabang masaganang buhay, makikita natin, it is the spiritual life from sin. Yan ang buhay na walang gan na malaya hiwalay sa kasalanan, and the eternal life which is reserved for the faithful. Ito ang buhay na walang gan na hinihanda sa mga banal. So sinasabi sa John chapter 10, 27 to verse 28 na binasa natin. So, basahin natin ulit. Let's read. John chapter 10, 27, verse 27 to verse 28. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. They follow me. That's a condition. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand, because they follow Christ. I will give them life, and I will give it abundantly. Hindi po yung material abundance. So po yung makikita natin sinasabi ng Panginoon. When we come to Jesus, pag lumapit tayo kay Jesus, then we will be freed from our sins at magkakaroon tayo ng masaganang spiritual na buhay. Ang buhay na wala hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos. Ito sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, 28 to verse 30. Alam nyo, kung material blessing, pag di natin ginamit na mabuti, yun po yung magiging daan para hindi tayo maligtas. Tandaan po natin yun. Matthew 11, 28 to verse 30. Ito babasahin natin. Come to me, all you labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle or meek and lowly in heart, and you'll find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So abundant life is the eternal life, and the present life full of spiritual blessing and free from sin. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig at panonood, dahil napapanood po tayo, hindi lang napapakinggan, napapanood pa rin, makikita natin. So marami po mga tingnan po natin. Brother Leonito Troliza, ito po ay matagal na natin kilala. Binata pa ako noon, palagi kami nakikita sa Baguio City. Pag mayroong mga lectureship noon. Noon, Baguio City pinupuntahan eh. Naibag Arabi, kadaki amin kakabsat. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Oljan Ocampo, good evening po. Primalin Makapilyan, Gatchalian, Kimson, good evening po. Naulit po si Brother Leonito. Anita Villamin, good evening, Brother Lordy, sabi niya, good evening din sa inyo. Ibanya Senior Sani, good evening po sa lahat. Edna Delfina Villamayor, good evening to all po. Ito po sa taga Dolores Quezon, dati pong kahanib sa Angeles City. Pero bumalik na sila sa kanilang bayan. Gina Len, good evening. Earl Gabriel Frost, salunga. Good evening. Agosto 12, magandang gabi sa lahat. Bill Bar, J. Mark, magandang gabi po mga kapatid. Rahim o Regine, Rahim siguro ito. Arguelles, good evening po Brad sa lahat na nanonood. Raymond Arguelles, ganda ng gabi po. Maganda nga. Tapos Sylvia Esquadra, taga Baybay Leyte. Good evening po Brother Lordy sa lahat ng mga kapatiran.
Roberta Marasigan, taga Calamba, Laguna. Magandang gabi po, Brother Lodi, sa ating listening. At tapos mga comment na ito. Rata so tingnan po natin, si Augusto 12 kanya. Opo, eternal life po in abundance. Yung mga pastors po na kumukumpra ng kapo or fights, more on financial and materials po yung emphasis nila. Sabi niya, look 618, kanya, magbigay kayo, 6 liglig at tumaapaw. O pero, hindi naman tayo inutusan magbigay ng kapo. Mas grabe pa nga. Pero hindi para yung mga mangaral is for their own material profit. Hindi. Para sa gawain ng Panginoon. Kasama na rin po yung support ng mga kanal doon. Pero hindi po yung sobrang material blessing. Hebrews 13:5 that says that we keep our lives from the love of money and be content with what we have. For he said that he will never leave us nor forsake us. Contentment means we are happy with what we have. Not necessarily yun lang. Pwede tayo masenso and be content. Basta yung contentment is being happy with what you have. Not necessarily nandun ka na lang. Pwede ka namang magsumika. Proverbs 30 verse 8, remove me from vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me only food sufficient for me. Amen. Dapat yun ang ating attitude. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong mga comments sa ating pinag-aralan po sa gabi ito. Hopefully, tomorrow, magkakaroon ulit po tayo ng pag-aaral. Yung iba wala. Alam nyo, kakagabi. Kaya lang, ngayon lang pagkakataong ngayong gabi. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. There's a light along the pathway, it's guiding me home, leading to that eternal day. And it beckons me on when the pathway seems dark. There's a light that is shining for me. There's a light guiding me. There's a light guiding me through the darkness of midnight. Till the morning I see. Till the morning I see. There's a light guiding me. There's a light guiding me. He is guiding me home. He is guiding me home. There's a harbor I see. Till I'm safe in the fold. Till I'm safe in the fold. There's a light guiding me. There's a light guiding me. When the way seems so heavy, the burdens to bear, there's a light that is shining for me. Then I think of my Savior on Calvary there. There's a light that is shining for me. There's a light guiding me. There's a light guiding me through the darkness of midnight. Till the morning I see. Till the morning I see. There's a light guiding me. There's a light guiding me. Guiding me home. He is guiding me home. There's a harbor I see. There's a harbor I see. Till I'm safe in the fold. Till I'm safe in the fold. There's a light guiding me. There's a light guiding me. I am happy today and I'm nearer my home. There's a light that is shining for me. Just over the way is the mansion above. There's a light that is shining for me. There's a light guiding me. There's a light guiding me through the darkness of midnight. Till the morning I see. Till the morning I see. There's a light guiding me. There's a light guiding me. It's guiding
guiding me home. The harbor I see, to the harbor I see. Till I'm safe in the fold, till I'm safe in the fold. There's a light guiding me, there's a light guiding me. I walk with the King, I walk with the King to heavenly land, heavenly land. The kingdom of light, the kingdom of light, the pathway of right, the pathway of right. Eternal His throne, eternal His throne. Forever 'twill be, forever 'twill be. Two mansions on high, two mansions on high. A crown there for me, a crown there for me. I walk with the King, I walk with the King. Through pastures so green, through pastures so green. By quiet waters still, by quiet waters still. To do His good will, to do His good will. He lighteth the way, He lighteth the way. From darkness to day, from darkness to day. I hold to His hand, I hold to His hand. I walk with the King, I walk with the King. I walk with the King, I walk with the King. His child ever be, His child ever be. Glad tidings to bring, glad tidings to bring. His blessings to see, His blessings to see. His love floods my soul, His love floods my soul. With glory divine, with glory divine. His riches and wealth, His riches and wealth. His treasures are mine, His treasures are mine. I walk with the King, I walk with the King. Through pastures so green, through pastures so green. By quiet waters still, by quiet waters still. To do His good will, to do His good will. He lighteth the way, He lighteth the way. From darkness to day, from darkness to day. I hold to His hand, I hold to His hand. I walk with the King, I walk with the King. I walk with my King, I walk with my King. Though dark be the way, though dark be the way. He is the true light, He is the true light. The kingdom of day, the kingdom of day. Someday on yon shore, someday on yon shore. I'll hear His voice say, I'll hear His voice say. Come home, you're my child, come home, you're my child. 'Tis evening past day, 'tis evening past day. I walk with the King, I walk with the King. Through pastures so green, through pastures so green. By quiet waters still, by quiet waters still. To do His good will, to do His good will. He lighteth the way, He lighteth the way. From darkness to day, from darkness to day. I hold to His hand, I hold to His hand. I walk with the King, I walk with the King. Maraming salamat po mga kapatid. So tayo po ay natutuwa at nagagalak na tayo po ay nakatapos na sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Nala po nakikitang karagdagan po. Dito po si Andrew Romero, Brother Andrew Romero, taga Phase 6 Church of Christ sa may Caloocan City. Sabi niya, hello po. Hello din Brother Andrew. Raymond Arguelles, thank you po. You're welcome. Maraming salamat sa sama sa Diyos sa ating biyaya na tayo nagkakaroon ng pag-aaral ng salita po ng Diyos. Tayo po manalangin, mga banal. Kaya pa nagpapasalamat sa lahat ng biyaya sa kasalukuyang buhay na ito. Biyayang spiritual na pamagitan ng iyong salita at yung patnubay sa amin. At ang pagbibigay niyo sa amin ng aming mga pangangailangan. Nawa Ama, magkaroon kami ng contentment sa mga bagay na mayroon kami. At kung mayroon kaming kasaganaan ng mga material na bagay, ay sana gamitin po namin to sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa inyong kalooban. Napapasalamat po kami, Ama, sa kasiyahan ng mga bagay na binibigay sa amin na hindi po kasalanan. Pero kinakasan po namin ng buhay na walang hanggan. Pagdating po ng aming Panginoon. Ama, kami po ay nagsusumikap
na makarating sa mga kaluluwa na wala pa sa inyong kaharian. Naway tulungan po niyo kami na magkaroon kami ng katapangan at pagmamahal sa mga kaluluwa na kung hindi po namin sasagapin sa inyong ebanghelyo ay mahulog sa kaparusahan ng apoy na wala hanggang sa impyerno. Ama, kami po ay nananalangin sa inyo na sa gitna po ng walang katiyakan sa lukuyang panahon, ng kaguluhan, ng walang katiyakang pamamahala, sana bigyan niyo karunungan ng aming mga namamahala sa aming mga pamahalahan upang sa mapanatili katiwasayan at katahimikan. At magpatuloy po kami sa inyong paglilingkod sa inyo, Diyos. Ama, kami po ay nagtatapos na dito sa aming gawain, sa inyong gawain. At naribigyan niyo kami ng kapahingahan ng aming katawan sa gabing ito. At magkaroon ng panibagong lakas sa araw ng bukas. Kung pahintulutan po niyo kami, O Diyos, na magpatuloy at magpatuloy pa sa buhay na ito. Ang mga bagay nito ay aming inihingi sa kilang Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. Kita ulit tayo, Lord willing, bukas. Ingat po tayo.